Mahal kita, Lucille. Oo, 11 years na kayo ni Johan. At 11 years na rin kitang minamahal mula sa malayo. Itinago ko. Pinigilan ko. Dahil alam kong mali. Hindi dapat. Dahil bukod sa may respeto ako sa relasyon niyo, mahal ko rin ang kapatid ko. At noong mga panahong mahal na mahal ka niya, naroon lang ako sa likod niya at nilulunok na lang niya sakit. Binabaling sa ibang babae dahil akala ko makakalimutan kita sa pamamagitan nun. Bago ka pa man niya ligawan, mahal na kita. Pero wala eh. Minahal ka rin ng kapatid ko. At saktong mga ganong tipo ang gusto mo. Kaya nagparaya ako sa kanya dahil siya naman talaga ang may pag-asa. Pero ngayon, nawala na yung pagmamahal niya sa'yo. Baka pwedeng ako naman. Ako naman, Lucille. Ang tagal din ng 11 years na hinintay ko sa'yo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Pagtatapat ni Peter. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nasaan kaya si Johan? Ngayon nga palang schedule namin sa wedding organizer. Bulong ni Lucille sa kanyang sarili. Matawagan na nga lang si Johan. Kinuha ni Lucille ang kanyang phone habang nakahilata pa sa kanyang kama. Dinayal niyang numero ng kanyang nobyong si Johan upang tawagan ito at magpasama sana sa meet-up nila ng kanilang wedding organizer. Hindi pa man tumatagal ang pag-ring ng phone ay sinagot na kaagad ito ni Johan. Ngunit sa pagsagot na iyon ay tila ba ibang naririnig ni Lucille sa kabilang linya. Nanayo ang kanyang mga balahibo at nanlamig ang katawan sa kanyang naririnig ngayon. Isang ungol na babae at lalaki. Sigurado siya sa lalaki. Natono ng boses iyon ang kanyang nobyong si Johan. Samantalang yung babae naman ay sigurado siyang boses iyon ng kanyang best friend na si Fritzy. Napabalikwas si Lucille sa kanyang kinahihigaan at mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para mas makasigurado ay pinuntahan niya ang condo unit ng kanyang nobyo upang mas maliwanagan. Sa daan pa lang habang nagmamaneho ay hindi na rin mawari ni Lucille ang kanyang nararamdaman. Paano nga kung tama ang hinala niya? Paano nga kung ang dalawa na umuungol doon sa kabilang linya ay ang 11 years niya ng nobyong si Johan at ang best friend niyang si Fritzy? Paano niya haharapin ang mga ito? Paano pa niya tatanggapin ang kanyang nobyo na ilang araw na lamang ay itatakda na sana ang kanilang pag-iisang dibdib? Nang makarating si Lucille sa condo unit ng nobyo ay dali-dali na siyang nagtungo sa suite nito na lakas loob at handa na sana ang sarili kung ano man ang masasaksihan niya roon. Nang marating ni Lucille ang pintuan ng unit ni Johan ay huminga na muna siya ng malalim. Naiiyak na nga siya at walang ideya sa kahihinatnan ng gagawin niya ngayon. Ngunit sa huling pagkakataon ay pilit pa rin niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na sana ay mali ang hinala niya. At sana ay hindi nga iyon si Fritzy. Dahil may access si Lucille sa unit ni Johan ay madali niya nabuksan ang pinto. Sa may pintuan pa lang ay rinig na ni Lucille ang halinghing ng babae na animoy kinikiliti at ang malakas na pag-ungol din ng kanyang nobyo na animoy nasisiyahan at nasasarapan sa kanilang ginagawa. Habang nanginginig na binabaybay ni Lucille ang silid na kinaroroonan ng dalawa, ay nakakalat naman doon ang kanilang mga hinubad na damit, maging ang kanilang underwear ay nakakalat din doon. Nang makarating siya sa may silid ay unti-unti nang namuo ang mga luha sa mga mata ni Lucille. Nakaawang pa ang pinto ng silid kaya mas rinig niyang ungol ng dalawa. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Lucille at lakas loob ng binuksan ng pinto ng silid. Doon ay bumungad sa kanya sina Johan at Fritzy na may kalaso ang ginagawa at talagang hindi niya ito matanggap. Napatingin naman sa kanyang dalawa at nagulat nang makita si Lucille na nakatayo roon sa may pintuan. Napahawak si Lucille sa kanyang bibig at pilit pinipigilan ng sarili na sakta ng pisikal ang dalawa. Mga walang hiya kayo! Mga taksil! Ang bababoy ninyo!
Galit na sabi ni Lucille sa dalawa. Akma na sanang tatayo si Johan ngunit kumaripas na ng takbo si Lucille papalabas ng unit. Hahabulin pa sana ni Johan ngunit mabilis nang hinawakan ni Fritzy ang kanyang kamay upang pigilan ito. Umalis si Lucille ng sawi at luhaan. Ni hindi na siya makapagsalita sa kakaiyak. Hindi niya alam kung anong nagawa niya kung bakit iyon nagawa sa kanya ni Johan. Sa 11 taon nilang pagsasama, hindi naman naging issue sa kanila ang babae o ang lalaki. Kaya hindi makapaniwala si Lucille na ngayon pa mangyayari ito kung kailan itatakda na ang kanilang kasal. Hindi niya matanggap na sa best friend pa niya, kaya sobrang sakit ang nararamdaman niya ngayon. Sa labis na sakit na nararamdaman ni Lucille, ay humingi na siya ng saklolo sa nakakatandang kapatid ni Johan na si Peter upang damayan ito at samahan sa kanyang unit. Si Peter ang kabaliktaran ni Johan sa lahat ng bagay. Kung si Johan ay tahimik at seryoso, si Peter naman ay kilala talagang babaero at happy-go-lucky sa kanilang dalawa. Hindi masyadong close sina Peter at Lucille, pero sa mga ganitong bagay ay talagang maaasahan si Peter. Kung kaya't isang tawag lamang sa kanya ni Lucille ay mabilis na siyang nagtungo sa kondo ng babae. Ano bang nangyari? Look at yourself, you look so wasted. Nasaan ba si Johan? Kunot noong tanong ni Peter kay Lucille. Samantalang ang babae naman ay namumugto ng mga mata sa kakaiyak na nakaupo sa couch habang hawak-hawak ang isang bote ng wine na doon na rin niya mismo tinutoma. He's a cheater! Johan is a cheater! Umiiyak na sabi ni Lucille na diretsyong nakatingin lamang sa kawalan. Muling nagsalubong ang mga kilay ni Peter at saka tinabihan ng dalaga sa kinauupuan nito. Ha? Si Johan? Cheater? Hindi nga makabasag pinggan yun tapos mambababae pa? Hindi naman makapaniwala ang sabi ni Peter. I saw them, Peter. I saw them with my own eyes. Nakita ko sila. At sa best friend ko pa. I hate them. I hate them, Peter. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Lucille. Halos himatayin na siya sa emosyon niya ngayon. Maging si Peter naman na hindi makapaniwala na magagawa yon ng kapatid niya. Batid niya kung gaano kamahal ni Johan si Lucille, kaya talagang napaka-imposible ng binibintang ng babae. Ngunit kung nakita na rin naman ni Lucille ang dalawa sa akto, ay wala na rin siya magagawa kundi damayan na nga lang ang babae. Okay, huminahon ka. Tahan na. Stop crying. Pumapangit ka lalo. Pabirong sabi ni Peter. He doesn't know how to comfort a girl. Sanay kasi siyang kinocomfort ng mga ito. Ni hindi rin niya alam kung paano magpatahan ng babae at kung paano pagaanin ang loob ng mga ito. Palibhasa nga'y babaero kaya wala sa isip niyang magseryoso sa buhay. Ngunit noon pa man ay may gusto na talaga siya kay Lucille. High school pa lamang sila ay nililigawan pa lamang ni Johan si Lucille na nagugustuhan na rin ito. Isinantabi na lamang niya sa kanyang bunsong kapatid na si Johan dahil minsan lang din itong magkagusto sa babae kaya hindi niya na hinadlangan pa. Nandito ka ba para damayan ako o para asarin? Tanong ni Lucille. Napakamot naman sa kanyang ulo si Peter. Sorry. Honestly, I don't know how to comfort you. I don't know how to comfort a woman. Ang tanging masasabi ko lang, tagay na lang natin yan. Let's get drunk para ngayon man lang makalimutan mo yung sakit. Paano bukas? Sa isang araw? Sa isang linggo? Paano na? Paano ko sila haharapin? Naging seryoso muli ang mukha ni Lucille na tumingin kay Peter. Huwag mo na munang isipin ang bukas o ang susunod na araw. Ang isipin mo ay yung ngayon. Kapag nalampasan mo ngayon, ibig sabihin, kaya mo na rin malampasan ang bukas. Malakas na ang loob mo na humarap sa kanila. Mahal mo pa ba si Johan after what you saw? Matalas sa tanong ni Peter kay Lucille. Nag-isip naman ng malalim si Lucille. Hindi naman kaagad mawawala yon. Yung ba namang 11 years sila? Parang sobrang hirap na basta-basta na lang itapon yon. Pero tunay naman na sa isang pagkakamali ay maaaring mabago nito ang lahat, maging ang damdamin ng isang tao. Lalo pa kapag nagdulot ito ng sobrang sakit at bighati sa puso. Para bang ang hirap ng tumanggap at magpatawad muli. Oh, sabayan mo na lang akong uminom. Sabi mo nga, let's get drunk, diba?
Inabutan ni Lucille ng isa pang bote ng alak si Peter. Naroon lang sila sa couch at nakaupo. Ilang segundo rin silang tahimik. Namumula na nga ang mukha ni Lucille dahil bago pa man dumating si Peter ay halos nakakalahati na ito sa hawak niyang bote ng wine. Peter? Nagmahal ka na ba? Napalingon naman si Peter sa tanong na yon. Oo, babaero siya. Pero sa isang babae lang talaga tumibok ang puso niya. At iyon ay kay Lucille. Magaling siya sa babae pero pagdating kay Lucille ay tumiklop at naging torpe siya. Respeto na rin niya sa kapatid niyang si Johan kaya isinasantabi na lang niya ang tunay na nararamdaman niya. Ako? Required ba yon? Mayabang niyang tanong kay Lucille sabay lagok sa hawak na beer. So, hindi ka pa nga siguro nagmamahal. Sa bagay, loko-loko ka kasi. Walang siniseryoso. Kaliwat kanan ng babae at hindi marunong makontento. Kaya hindi mo alam ang salitang pagmamahal. Sabi ni Lucille. Napangisi naman si Peter. Kung alam mo lang. Mahina niyang sabi. Ano yon? Taas kilay na tanong naman ni Lucille kay Peter. Wala. Sabi ko, paano ko pagugustuhin subukan yung pagmamahal na sinasabi mo kung masasaktan lang din ako sa huli katulad mo ngayon? Halos mabaliw ka na nga sa pagmamahal na yan. Wika ni Peter. Ang pagmamahal hindi naman yan laging masaya. Hindi naman laging nakakakilig. Pero andun yung assurance, yung contentment na ikaw lang talaga. Pero tama ka nga, masakit magmahal. Lalo pa kapag totoo kang nagmamahal. Lalo na kapag ikaw na yung pinaglalaruan ng pagmamahal. Ang sakit-sakit. Parang gusto ko na lang maging manhid. Parang ayoko na. Parang ayoko na magmahal. Yung ginagawa mo, pwede mo ba akong turuan? Para kasing mas okay pa yung ganyan eh. Walang pakialam sa nararamdaman. At hindi alam kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. Kapag pinasok mo ang mundo ko, baka hindi ka magkatagal. Baka sabihin mo na lang na ayaw mo na, nasuko ka na. Diyan nga sa pagmamahal na sinasabi mo, sumusuko ka na kaagad eh. Dito pa kaya sa sarili naming mundo? Bawal ang mahina. Bawal ang sensitive at higit sa lahat, bawal ang iyakin. Kaya tumahan ka na dahil hindi bagay sa'yo ang umiyak. Napatingin naman sandali si Lucille kay Peter. Peter, maaari mo ba akong halikan? Walang pagdadalawang isip niyang sabi. Tila naman nawindang ang buong mundo ni Peter sa hiling na iyon ni Lucille. Kung hindi niya nobyo ang kapatid na si Johan, ay baka nga kanina pa niyang nagawa iyon sa babae. Ngunit ang iniisip din niya ay ang kanyang kapatid. Anong mararamdaman ni Johan? Ano ka mo? Sabi ko, maaari mo ba akong halikan? You're drunk. Halika na. Ihahatid na kita sa kwarto mo at magpahinga ka na. Tatayo na sana si Peter nang muling umimik si Lucille. Pati ba naman ikaw? Siguro hindi nga ako karapat-dapat na pagbigyan sa mga ganyang bagay. I'm nothing. Hindi ako katulad ng iba na kaakit-akit. I'm not like Fritzy na maganda, sexy, maganda ang hubog. Bago pa man matapos ni Lucille ang kanyang sasabihin, ay mabilis na siyang hinalikan sa labi ni Peter. Hindi niya na ito pinatapos dahil hindi na rin niya napigilan pa ang kanyang sarili. She likes her so much at mas lalo na ngayon. Matagal na nang gustong halikan ng mga labing yun ni Lucille. Matagal niya nang gustong angkinin ng babae. Ngunit nagkataon lang talaga na magkapatid sila ni Johan at ayaw niyang masaktan ng kapatid. Ngayon na magkalapat na ang kanilang mga labi, ay hindi napapalampasin pa ni Peter ang pagkakataon. Hinalikan mo ako. Nakatingin si Lucille sa mga mata ni Peter habang si Peter naman ay nakahawak sa pisngi ng babae. Pinagmamasdan ni Lucille ang buong mukha ng binata at saka napapangiti. Para bang gusto niyang ipahiwatig na ayos lang sa kanya kung ano man ang gawin sa kanya ng lalaki na makakapagpaligaya sa kanya. Want more? Mahinang tanong ni Peter. Hindi na umimik pa si Lucille at saka muling naglapat ang kanilang mga labi. At dinama ang bawat init ng yakap ng bawat isa.
Hindi na rin naisip ni Lucille na may nobyo pa siya at maging si Peter naman ay hindi na rin naisip na kapatid niya si Johan. Sa kasabikan ay mabilis na hinubaran ni Peter si Lucille at doon na mismo sa couch nila ginawa ang isang bagay na mag-iiwan sa kanila ng malalim na koneksyon at relasyon sa isa't isa hanggang sa tuluyan nang may nangyari sa kanila. Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ang araw ay maaga nang nagising si Lucille. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakayakap ng mahigpit kay Peter at tanging kumot na lamang ang saplot sa kanilang dalawa. Hindi na matandaan pa ni Lucille ang nangyari dahil sa kalasingan, pero isa lang ang sigurado siya, may nangyari sa kanila. Mabilis ang bumangon si Lucille at kinuha ang kanyang mga damit. Nang nakapagbihis na ay mabilis na siyang umalis at iniwan na sa kanyang unit si Peter na mahimbing pang natutulog. Wala naman siyang nararamdaman kay Peter. Dala lang talaga ng kalasingan kaya may nangyari sa kanila. Habang nasa sasakyan ay nakaramdam naman ng matinding guilt si Lucille sa kanyang nagawa. Sa isip niya ay parang hindi na rin sila nagkalayo ng ginawang kasalanan sa kanya ni na Johan at Fritzy. Dinungisan din niya ang kanyang pangalan at kasalanan din ang kanyang ibinawi sa isa pang kasalanan. Hanggang ngayon ay naroon pa rin ang sakit sa kanyang puso. Galit na galit pa rin siya sa nangyari. Hindi niya pa rin matanggap. Pero kailangan niya ng magdesisyon. Napagpasyahan niyang makipaghiwalay na lang dahil yun ang utos sa kanya ng kanyang puso. Johan, let's talk. Tinawagan niya ang nobyo. Nakipagkita siya sa tabing dagat kung saan sila lagi noon nagpupuntang dalawa. Habang naghihintay doon si Lucille, muli niyang inaalala ang mga araw na masaya pa sila at kontento si Johan. May mga alaala talaga na hanggang alaala na lang. Tunay na pinagtatagpo ang dalawang puso pero hindi talaga sila ginawa para sa isa't isa. Maaaring nagtatagal pero hindi meant para manatili. Sa 11 taong magkarelasyon ni Lucille at Peter, masasabi nilang tinuruan lamang sila ng leksyon na kailangan nilang matutunan. Mahirap mabuhay sa mundo na puno ng perfection. Mahirap na sa araw-araw mong pagising ay may dala-dala kang mabigat sa puso mo. Mahirap na sa araw-araw mong galaw ay natatakot ka na baka magkamali ulit. May mga bagay na mas makakahinga ka ng maluwag kung i-let go mo na. Ang 11 years ay numero lamang. Ngunit hindi ito basehan para pag-isipan mo kung mananatili ka sa isang relasyon na sa tingin mo ay hindi na healthy at wala nang magandang maitudulot sa iyo. Kanina ka pa? Nasa likuran na si Johan, kararating lamang. Medyo, matipid na tugon ni Lucille. Tinabihan na rin siya ni Johan doon sa may pasimano ang nakatayo habang minamasdan ng magandang karagatan. Kalmado at malakas ang ihip ng hangin. Johan, masasaktan kaya ako kung itatanong ko kung bakit. Kung bakit mo nagawa yan? At sa best friend ko pa? Panimula ni Lucille. Nilakasan niya na ang kanyang loob dahil hindi naman niya makukuha ang kasagutan kung magpapatalo siya sa kanyang kahinaan at takot. Isa pa ay karapatan niyang marinig ang paliwanag ni Johan na makakatulong din sa gagawin niyang desisyon ngayon. I'm sorry. Hindi na ako magsisinungaling pa. Dahil kitang-kita mo naman na. If you want, I'll be honest. I'll give it to you. Total nasaktan na rin naman natin ang isa't isa kaya sulitin na natin kaysa magpanggap pa tayo, diba? I fell in love with Fritzy. Paano? Noong nagbakasyon tayo sa Palawan. Remember? Alas nagkakaparehas tayo ng personality. Tahimik, seryoso, book lover, matalino. Hindi ka ba naboboring nun? Tuwang-tuwa ako kay Fritzy nun. The way she talks, laughs, anything about her. She's crazy actually. She's outgoing and very loud. And I never thought na mahuhulog ako sa ganong klaseng babae. I'm not comparing you. Base lang yan sa observation at preference ko. Ang hirap din pala kapag nagsamang dalawang tao na may parehong personality. Wala na yung thrill or suspense kumbaga. Walang bago. Yun na lang yun. If these words are hurting you right now, I'm sorry.
Hindi sinasadya ng puso ko na ma-inlove din sa iba. Hindi ko rin akalain sa ganong level ng babae ako mababaliw. Minahal kita, Lucille. Totoo yan. Higit pa sa buhay ko. Pero hindi ko akalaing mas may hihigit pa pala sa'yo. I'm sorry. I'm sorry. Habang nakikinig si Lucille, pinipilit niyang pigilan ang kanyang mga luha na pumatak. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya sa naging pagtapat na iyon ni Johan. Hindi niya akalaing matagal na pala. Matagal na pala siyang niloloko ng dalawa. You're still a cheater. You fell out of love because of my best friend Fritzy. Kasi hindi mo nakita sa kanya yung nakita mo sa akin nung nililigawan mo pa lang ako. We are different, Johan. Yes. At kahit gaano mo pa siya i-build up sa akin ngayon, gaano mo pa siya ipagmalaki, you still cheated on me. At kailanman, walang relasyon ang sumasaya kung may naaagrabyado kayong tao. Pero andito na tayo eh. You seemed happy with her. Kaya bakit ko tututulan? Bakit ko kayo pipigilan? You're sorry? You must be. You must be sorry, Johan. At sa tingin ko, wala nang salita pang makakapagbigay ng kapatawaran ka sa inyong dalawa. Let's just forget each other. And thank you for ruining my life. Maging masaya sana kayo. Sa pagkakataong yon, ay nauna nang tumalikod si Lucille. At doon ay tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha na ilang minuto rin niyang pinigilan. Pagkasakay niya ng sasakyan ay muli niyang nilingon si Johan sa huling pagkakataon. Nang dahil sa isang babae ay tuluyan na nilang kinalimutan ang 11 taon na kanilang naging relasyon. Iyak nang iyak si Lucille habang nagmamaneho. Sobrang sakit para sa isang babae na hindi man sabihin sa'yo ng diretso kung saan ka nagkulang, ay mas masakit na sabihin yung mga dahilan na wala na sa'yo na nakita niya sa iba. Mas masakit sa pakiramdam na makita siyang masayang ikinukwento ang magagandang bagay na nagustuhan niya sa babaeng ipinalit niya sa'yo, na para bang wala kang magandang nagawa sa kanya, na para bang wala kang naiambag sa relasyon niyo dahil kailanman ay hindi kanya ipinagmalaki, katulad ng pagmamalaki niya sa kanyang kaibigang si Fritzy. Bumalik na muli si Lucille sa kanyang unit. Wala na doon si Peter, ngunit may iniwan itong notes na may nakasulat na, "Everything will be okay. Just smile, little monkey." Doon ay lalong napaiyak si Lucille at sumubsob na lamang sa kanyang unan hanggang sa tuluyan na siyang makatulog sa kakaiyak. Samantala, sinadya naman na hintayin ni Peter ang pagbabalik ng kanyang kapatid na si Johan. Buong akala niya ay wala na siyang pakialam, ngunit ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng gabing yon ni Lucille. "Gabi ka na? Want beer?" Alok ni Peter sa kapatid na si Johan. Naroon sila sa terrace habang ang kanilang mga magulang naman ay nasa business trip. "You look wasted. May problema ba?" Paunang tanong ni Peter. Lumagok muna ng beer si Johan bago sumagot. "Wala na kami." "Ni Lucille?" "Yes." "Would you mind if I ask kung bakit?" Tanong ni Peter. "I cheated on her. And it's my fault. It's really my fault." Pag-amin ni Johan kay Peter. Napapangisi na lamang si Peter at napapatango. Kahit alam niya ng totoo ay gusto pa rin niyang marinig ang katotohanan mula sa mismong bibig ng kapatid na si Johan. "Do you still love Lucille?" Seryosong tanong ni Peter kay Johan. Hindi naman nakasagot si Johan at tumahimik na lang. Palibasa nga'y babago pa lamang ang naghiwalay kaya hindi naman talaga ganong kadali na sagutin ang tanong na yon. "I don't know," sagot ni Johan. "Bro, hindi yun mahirap sagutin. Cheating is a choice. At alam kong espesyal din sa puso mo yung pinalit mo kay Lucille. Kilala kita. Hindi ka basta-basta pumapatol sa isang babae kung wala tong impact sa buhay mo." Sabi naman ni Peter. Napatingin naman si Johan kay Peter. "Bro, I love Lucille. Pero siguro hanggang dito na lang talaga kami. Lalo ko lang siyang masasaktan kung mananatili pa kami sa isa't isa.
And besides, tinapos na rin naman niyang lahat sa amin kaya ang tanging magagawa na lamang namin ngayon ay mag-move on. We both need that to move forward. Paliwanag ni Johan. Ang sakit na naidudulot ni Johan kay Lucille ay tila malalim na at mahirap ng hukayin pa. Ngunit ang mabigo sa pag-ibig ay mas mabuti pa kaysa sa manatili sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan at panloloko. Sigurado na noon sina Johan at Lucille sa isa't isa. Ngunit katulad ng inaasahan na kapalaran o ng tadhana, ang mga bagay-bagay ay nagbabago sa paglipas ng panahon. At ang tanging magagawa na lamang nila ay ang magpaalam sa 11 taon nilang relasyon. Kapag ba dumiskarte ako kay Lucille, magagalit ka? Sa pagkakataong yon ay nilakasan na rin ni Peter ang kanyang loob na sabihin iyon sa kanyang kapatid. Ayaw din naman niya na malalampasan niya ito at baka magkasira lamang silang dalawa, kaya ngayon pa lamang ay nagsasabi na ito kay Johan. Napalingon naman si Johan kay Peter. Hindi siya makapaniwala sa tanong na iyon ng kapatid. Pero noon pa lamang ay ramdam niya na may lihim na nga itong pagsinta kay Lucille, na pinipigilan lang niya dahil nga magkapatid silang dalawa. At ayaw niyang masira ang kanilang relasyon ng dahil lamang sa isang babae. Kailangan ko ba talagang sagutin yan? Tanong ni Johan. I think, wika ni Peter. Huminga ng malalim si Johan at saka ngumiti. Bigla ako napaisip. Sinabi ko kay Lucille a while ago na mas na-appreciate ko pala yung karakter ng ibang babae na hindi niya katulad, na timid at seryoso. I never thought na tatanungin mo ako ng ganyan dahil kabaligtaran mo siya. Do you like Lucille? Ha? Nagtatanong lang naman ako. Parang seryoso mo naman. Bro, I know you. Never ka pang nagbiro na mukhang seryosong mukha. At kailanman ay hindi ka nagtanong na ganyan ka seryoso about sa isang babae. Kaya tatanungin ulit kita. Do you like her? Do you like my ex? Para mas madali sa'yo na sagutin. Sa pagkakataong yon ay si Peter naman ang natahimik. Akala nga niya ay wala naman sa kanyang tanong na yon pero parang bigla siyang nahirapan. Although hindi naman talaga mahirap sagutin dahil gusto naman talaga niya si Lucille, ngunit ang awkward lang na mismong kapatid pa niya na dating nobyo ng babae ang magtatanong nito sa kanya. What if I say yes, I like Lucille? Sasama ba ang loob mo? Gusto mo malaman ang nararamdaman ko? Honestly, I would be happy. I would be happy for the both of you. Alam kong batikan ka at matinik pagdating sa mga babae. Pero this time, alam kong seryoso ka. If you want Lucille, pursue her. Mas gusto ko rin sa'yo siya bumagsak para mas makita pa niyang ganda ng buhay na naipakita sa akin ni Fritzy. Sa labas ng mundo naming dalawa ni Lucille, mas gusto ko siyang lumabas sa comfort zone niya, katulad ng ginawa ko, para mas ma-enjoy niya ang buhay at mas makilala pa niya ang kanyang sarili. At alam kong ikaw ang makakatulong sa kanya, Peter. If you really like her, love her more than I did. Mas mahalin mo siya. Masyado kami natakot sumubok at nagtago sa lilim ng bawat isa sa loob ng 11 taon kaya ito nangyari sa amin. Nagsawala't wala. Kaya kung talagang seryoso ka, matutuwa ako kung ikaw ang bago niyang iibigin. Kilala kita pagdating sa babae. Pero kilala rin kita kung paano ka magseryoso. Paliwanag naman ni Johan. Hindi naman makapaniwala si Peter sa sinabing iyon ng kapatid. Tila nga marami na itong pinagdaanan sa ngalan ng pag-ibig. Marami nang natutunan at nalampasan. Ito na nga marahil ang kahulugan ng pag-ibig na hindi niya masagot noon kay Lucille. Tila kapalaran na ngang naglapit sa kanila at nag-udyok na muli nilang bigyan ng pagkakataon ang kanilang mga sarili na umibig muli sa mga pusong hindi nila alam kung paano iibigin. Gumiti na lamang si Peter at tinapik-tapik ang kapatid sa kanyang likuran, tanda ng pagpapasalamat niya rito na ipaubaya sa kanya si Lucille. At sa pagkakataong ito ay babaguhin niya na ang takbo ng kanyang kapalaran. Kung dati ay hindi siya makontento,
Ngayon ay sisiguraduhin niyang si Lucille na talaga ang babaeng tunay na iibigin niya. Nang sumunod na araw ay nakipagkita naman si Lucille sa best friend niyang si Fritzy. Magkaibigan sila simula elementarya pa lamang. Sila ng dalawang magkasama at magkakampi sa lahat ng bagay. Ngunit kumpara sa kanya na matalino at mayuming kumilos, si Fritzy naman ay talagang mahina ang ulo at magaslaw kung gumalaw. Masayahin at makulit din kaya marami rin siyang kaibigan. Paminsan nga ay si Lucille nang sumasalba sa kanya sa tuwing ma-exam. Dahil talagang mahina siyang mag-memorize, kahit pa sabihin na nag-aaral naman siya. Siya lamang talaga ang kaibigan na matalik ni Lucille dahil walang kasinong makikipagkaibigan sa dalaga dahil sa may pagkasuplada rin ito at mailap. Lucille! Bungad ni Fritzy sa kaibigan na si Lucille na kasalukuyang nakaupuroan sa may cafe na paborito nilang puntahan ng kaibigan. Halos ilang araw na rin silang hindi nagkikita at nagkausap. Buhat nang mahuli niya ito at ang kanyang dating nobyo na si Johan. Umupo na rin si Fritzy doon sa bakanting upuan na nasa harapan ni Lucille. Tahimik namang humihigop ng kape si Lucille na matalas na nakatingin sa kaibigan. "What's the purpose?" Bungad na tanong ni Lucille. Napataas naman ang kilay ni Fritzy tsaka nagtanong. "Huh?" Kunot mo niyang tanong. "Bakit mo sinagot?" "Sinadya mo. Para marinig ko ang paglalampungan niyo?" "Is that your purpose, Fritzy?" Pagkumpronta ni Lucille sa kaibigan. Hindi naman makaimik si Fritzy noong una. Ngunit naisip niya kung hindi pa niya haharapin ang kaibigan ngayon, ay baka lalo na siyang mawalan pa ng pagkakataon na sabihin din ang kanyang mga saloobin. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Lucille. Kung hindi mo matanggap na ayaw na talaga sa'yo ni Johan, huwag kang gumawa ng kwento. Matapang na sagot ni Fritzy na matalim ding sinalubong ang mga tingin na iyon ng kaibigan. Bahagya namang napangisi si Lucille dahil sa reaksyon ng mukhang iyon ng kanyang kaibigan. Na may kapal pa rin ang mukha na tumingin sa kanya sa mga mata ng diretsyo sa kabila ng ginawa nitong kawalang hiyaan sa kanya. "Tinatanong ko lang naman, hindi mo kailangang mag-guilty. Dahil wala na rin naman kami. At inumpisahan ko na ring tuluyan na siyang mawala sa buhay ko. Pero ikaw, ilang gabi ko pang pinag-iisipan, Lucille. Ilang gabi kong iniisip kung kaya pa ba. Kung kaya pa bang i-revive. Dahil kumpara sa pinagsamahan namin ni Johan, mas matagal kitang naging kaibigan at nakasama. I'm trying na maayos pa. Dahil alam mo, Fritzy, aside from my parents, isa ka sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Na ikaw yung kauna-unahang tao na hindi mananakit sa akin. Na ikaw yung kauna-unahang tao na magtatanggol sa tuwing may mananakit sa akin. Hindi ba yun naman talagang ginagawa mo dati? Remember? Ikaw yung version ko ng my knight in shining armor. Ikaw yung tinuring ko at nag-iisa kong kapatid, Fritz. Pero anong nangyari? Anong nangyari sa friendship natin? Bakit mo hinayaang masira? Bakit, Fritz? Bakit? Mariing sabi ni Lucille kay Fritzy. She's right. Halos si Fritzy na ang magsilbi niyang kasangga sa lahat ng bagay. Ngunit gaano man talaga katatag ang relasyon nito, gaano man katibay ang pundasyon niyang magkaibigan kapag nahaluan na ito ng pag-ibig sa isang lalaki, ay napapawi na kaagad ito. Bigla na lamang nabubura at mabilis na nakakalimutan ang tunay at malalim na pagsasamahan. Sa pagkakataong yon ay sumagot na rin si Fritzy. Inilabas na rin niya ang kanyang saloobin. Lucille, hindi sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa iisang tao lamang iikot ang mundo mo. I'm sorry. I'm sorry kung nasaktan kita. Pero you still need to come out of your shell. Hindi sa lahat ng oras ay perfect friend ako. Na hindi palagi akong nandyan at sasaklolo sa'yo. Pagod na akong maging anino mo, Lucille. Nakakapagod ding maging kaibigan na kailangang nandyan palagi sa'yo at sundin na lang ang taas ng standards mo. Pagtatapat ni Fritzy.
Nagsimula na nga silang magsumbatan at hindi makapaniwala si Lucille na masasabi iyon sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa kabila ng mga nagawa niya rito, sa lahat ng mga naibigay niya, hindi pa rin pala siya mabuting kaibigan. Masama pa rin pala siya sa paningin ng lahat. Hindi pa rin siya sapat. Hindi pa rin siya karapat-dapat sa kanilang pagmamahal. Wow! So parang kasalanan ko pa, Fritz, ha? Sabi ko na nga be, hindi ka lang sa exam magaling mag-cheat, kundi pati na rin sa tunay na buhay. You're a cheater! A fucking cheater! Pagsama kayo ni Johan, you're both pathetic losers. Nagsisimula na rin tumaas ang boses ni Lucille. Mabuti na nga lang at sila lamang dalawa ang customer doon kaya walang ibang makakarinig sa kanila. Yan! O diba? Eh di lumabas din ang tunay mong kulay. Kaya ka inayawan ni Johan dahil dyan sa ugali mong masyadong perfectionist. Maaaring nasa iyo na ang lahat. Pero Lucille, isa kang boring na tao. Boring ka. Hindi mo nga nagawang pasahin si Johan sa 11 years niyo eh. Sabi pa niya sa akin, pinapakisamahan ka na lang niya pero ang totoo, matagal na siyang na-fall out of love sa'yo. Wala ka na sa kanya. Dama mo? Damhin mo yung sakit. Kasi oo, bobo ako. Pero itong bobo na to, ang nakapagpatibok ng puso niya. Gigil na gigil naman na sabi ni Fritzy kay Lucille. Nangingislap na ang mga mata ni Lucille dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo sa kanyang mga mata. Sa tinagal-tagal nilang magkaibigan ay ngayon lamang sila nagkaaway at nagkasakitan ng ganito. Dahil sa baliw na pag-ibig ay handang hamakin at kalimutan ng malalim na pagkakaibigan para lamang sa isang lalaki. Doon ay tuluyan ng umusbong ang galit ni Lucille. Hindi niya na makontrol pa ang kanyang emosyon. Hindi na rin niya mapigilan pa ang sarili na hindi magalit. Walang hiya ka. Magsama kayo. Dahil bagay naman talaga kayo. Bagay kayo dahil pareho kayong mga manluloko. Tuluyan ang tumayo si Lucille at akma nang aalis sa lugar. Hahabol-habol naman siya ni Fritzy hanggang sa may parking. Ano? Tatalikod ka na lang? Tatakasan mo na naman. Tapusin natin to, Lucille. Once and for all. Huwag mo na kaming pahirapan. Ibigay mo na sa akin si Johan ng buong puso. Walang kahiyahiyang sigaw ni Fritzy sa kaibigan. Humarap naman sa kanya si Lucille. Look who's desperate. You want my waist? Go and get him. Total diyan ka naman magaling. Sa tera-tera. Pagsawaan mo dahil yan ang nababagay sa'yo. Hindi bago. Kundi, segunda mano. Sa pagkakataong yon ay hindi na nakaibig pa si Fritzy at tuluyan ang sumakay ng sasakyan si Lucille at pinaharurot na ang kanyang sasakyan. Nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa kanyang manibela. Ilang linggo na siyang ganito. Umiiyak at lutang sa sarili. Lagi na rin siyang lasing at hindi lumalabas ang unit niya. Maya't maya rin ang tawag sa kanya ni Peter, ngunit hindi niya ito sinasagot. Wala na siyang pakialam sa mga tao sa paligid. Wala na siyang ganang makipag-usap at makipagkaibigan. Asawa na siya. Ni ayaw niya nang mabuhay pa. Bakit yung mahahalagang tao pang nananakit sa kanya? Sobrang sama ng kanyang loob. At hindi niya alam kung paano pa siya makakatakas sa kalungkutan na iyon. Nang makalipas ang ilang linggo ay nagpatawag ng business meeting ang mga magulang ni Johan at Peter. At dahil empleyado ang ama ni Lucille sa kumpanya ni Johan, ay kasama rin ang mga ito sa meeting. Matalik din kasing magkaibigan ng mga ito kaya malaki talaga ang tiwala ng mga magulang ni Johan sa magulang ni Lucille. Wala pa ring ideya ang kanilang mga magulang na hiwalay na sina Johan at Lucille. Tahimik lang sila roon na nakikinig ng meeting. Iwasan ng tingin, walang pansinan. Tahimik lang si Lucille na tila walang pakialam sa paligid. Ni pahapiawa hindi niya nilalampasan ng tingin si Johan. Naroon pa rin ang pagkamuhi at galit niya rito. Maging kay Peter ay hindi rin makatingin si Lucille dahil sa hiya sa nangyari sa kanila noon. Hanggang sa matapos ang meeting, ganon pa rin ang mood ng bawat isa.
Bago pa sumakay sa sasakyan si Lucille, lakas loob na siyang pinigilan ni Peter. Kita naman ito ni Johan pero binaliwala na lamang niya ang diskarte ng kanyang kapatid. "Lucille, wait!" Sambit ni Peter habang habol-habol ang babae. "Peter?" sabi ni Lucille. Tumitig muna si Peter sa mga mata ni Lucille na halatang ilang gabi nang umiiyak at walang tulog. Matapos noon ay sinabi niya na ang gusto niyang sabihin. "Pwede ba tayong lumabas? I mean coffee. Treat ko." Alok ni Peter. Nahihiya pa nga ito dahil ito ang unang pagkakataon na magyaya siya ng babae ng ganitong kapormal. Kahit hindi naman talaga siya umiinom ng kape. "Coffee? Nagpapatawa ka ba? Hindi ka umiinom ng kape. Bakang ibig sabihin mo ay alak." Sagot ni Lucille sa tinatamad na boses at halatang basag pa dahil halos gabi-gabi naman siyang lasing. "No, I want coffee this time." "Coffee with you, Lucille?" Maginoong sabi ni Peter. Napatingin naman si Lucille kay Johan na nasa sasakyan at kasalukuyang nakatingin sa kanila. Umirap lang siya rito at saka sumagot kay Peter. "Okay, coffee lang pala eh. Tara." At tuluyan na nga umalis sina Peter at Lucille sa lugar ng magkasama. Habang nasa sasakyan naman ay lutang lamang ang isip ni Lucille dahil ang totoo ay hindi pa naman siya okay. Lalo pa nang makita niyang muli kanina si Johan. Hindi naman talaga madali yon. Yung kalimutan ng agad-agad yung lalaking minahal mo sa loob ng 11 taon. Yung inalayan mo ng buhay mo at ginawa mong mundo. Kulang pa ang isang araw, o linggo, o buwan para makalimot at maghilom ang sakit. Sa kabila ng masasakit na ginawa nito sa kanya ay hindi pa rin naman matatawaran yung mga magaganda nilang alaala. Pero mabilis din naman yung tinapon ni Johan, kaya ang tanging magagawa na lamang ngayon ni Lucille ay ang tulungan ng sarili dahil sarili na lang din naman niya ang makakatulong sa kanya. "Ang lalim ng iniisip mo na uupi tuloy ako," paunang sabi ni Peter. "Hangover lang, wala pang tulog." Tinatamad na sagot naman ni Lucille. "Ganun ba? Matulog ka kasi. Huwag yung isip ka ng isip. Sige ka, iisipin nila mahina ka, na mababalo ka kapag nawala siya. Lalo mo lang pinalaki yung ulo niya. Ipakita mo sa kanya na kaya mo, na malakas ka. Pwede namang magpanggap sa una kasi naniniwala ako masasanay ka rin. Huwag yung para kang iniwan ng asawa. Mabuti na lang kamot hindi pa kayo na ikakasal. Go on with your life. Ang sarap-sarap mo buhay eh." Paniner mo naman ni Peter kay Lucille. Pero tila walang narinig ang babae at nakatulala pa rin sa labas ng bintana habang pinapanood ang mga nalalampasang mga puno at poste sa daan. Maya-maya pa'y nakarating na sila sa coffee shop. Pinagbuksan na ni Peter ng pinto si Lucille at sabay na silang nagtungo doon. Iced coffee ang in-order ni Lucille dahil ito talaga ang kailangan niya ngayon para makabawas sa sakit ng kanyang ulo dulot ng hangover. Iced coffee na lang din ang in-order ni Peter kahit hindi naman talaga siya umiinom ng kape. "So, bakit tayo nandito?" "Yung totoo." Tanong ni Lucille kay Peter sabay higop sa kanyang iced coffee. Yung nangyari sa atin? Kalimutan mo na yon. Huwag mo nang isipin. Wala kang responsibilidad sa akin," sabi ni Lucille. Noon ay hindi talaga sila nakakapag-usap ng ganito dahil para silang mga aso at pusa na laging magkaaway. Ayaw na ayaw rin sa kanya ni Lucille dahil nga sa pagkababaero nito at pasaway na taliwas sa personality ni Johan. Kaya kung aamin man talaga ngayon si Peter sa kanya, marahil na hindi ito kaagad papansinin ng babae. Pagkus ay babaliwalain na lamang ito dahil ang totoo ay hindi naman talaga niya gusto si Peter at hindi niya alam kung magugustuhan pa nga niya ang binata. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay bigla namang napahawak si Lucille sa kanyang bibig at namilog ang mga mata. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo dahil pakiramdam niya ay gusto niya talagang sumuka. Pagkalabas ni Lucille galing sa banyo ay nabigla siya at nakaabang na sa may pintuan si Peter. "Are you okay? Namumutla ka?"
Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Peter kay Lucille na namumutla na ang mukha. Inanghina naman si Lucille na humawak sa may pader. Hindi ko alam eh. Baka dala lang ng alak. Aniya. Hindi naman mawari ni Peter ang nararamdaman sa sobrang pag-aalala sa dalaga. Gusto mo bang magpatingin tayo sa doktor? Alok niya kay Lucille upang malaman nila kung ano ba talagang nangyayari sa dalaga. Mabilis naman itong tinanggihan ni Lucille dahil ang buong akala niya ay dala lamang yon ng ilang gabing pasakit niya sa sarili na pagpupuyat at paglalasing. Hindi na, kaya ko ng sarili ko. Aalis na ako ha, baka kulang lang ako sa tulog. Tatalikod na sana si Lucille nang bigla na lamang itong nahimatay at natumba sa katawan ni Peter. Lucille! Mabilis naman itong nasalo ni Peter at kaagad niya nang binuhat si Lucille patungo sa kanyang sasakyan upang dalhin ito sa ospital. Nang makarating sila sa ospital ay kabado naman at abot-abot ang pag-aalala ni Peter sa labas ng silid kung nasaan si Lucille. Tatayo, uupo lamang ang kanyang asta at hindi mapakali. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang doktor na tumingin kay Lucille at mabilis na iyong tinungo ni Peter. Dok, kamusta ho ang kasama ko? Nag-aalalang tanong ni Peter sa doktor. Sumagot naman ang doktor. Kayo ho bang asawa? Tanong niya. Marahan namang napailing si Peter sa doktor at saka sumagot. Hindi ho kami mag-asawa. Sa isip niya ay kung pwede nga lang ay aangkinin na talaga niya si Lucille. Isinama naman ng doktor sandali si Peter sa kanyang opisina upang doon sabihin ang kanyang findings. Maupo ho kayo, sir. Kasi sir, buntis ho si Miss Lucille, kaya siya biglang nagsukat na wala ng malay sa lula. Normal lang ho yun sa nagdadalang tao dahil nasa stage na siya ng paglilihi. Sabi niya pa sa lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Peter at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Buntis siya? Ilang linggo na? Malalaman ba yon? Sunod-sunod na tanong ni Peter sa doktor. Malakas kasi ang kutob niya na siya ang ama ng bata kaya gusto niyang masiguro iyon sa doktor. Mag-iisang buwan na rin, pero malalaman pa rin natin depende sa sasabihin ng pasyente kung kailan siya huling dinatnan. Sige po, maiwan ko muna kayo. Maya-maya naman kapag okay na siya, maaari na rin ma-discharge. Punta lang po ako sa kabilang kwarto. Paliwanag sa kanya ng doktor. Salamat ho, Doc. Ito na lamang naging tugon ni Peter. Halo-halo ngayon ang kanyang nararamdaman. Masaya siya sa ibinalitang iyon ng doktor pero sa kabilang banday, hindi siya handa sa magiging reaksyon ni Lucille. Batid niyang wala namang nararamdaman sa kanyang dalaga kaya talagang pagsubok yun sa kanya kung paano iyon ipagtatapat sa dalaga. Matapos ang pag-uusap nila ng doktor ay nagtungo na kaagad siya sa kwarto kung nasaan si Lucille. Sakto naman na pagkapasok niya roon ay gising na si Lucille na tila siya ang hinihintay. Peter, anong ginagawa ko dito? Bungad na tanong niya kay Peter. Umupo naman si Peter sa kanyang tabi. Kanina sa coffee shop, pagkatapos mong magsuka, bigla ka namang nalulat na wala ng malay. Ayos ka na ba ngayon? Bahagya namang ngumiti ang dalaga. Oo, ayos na. Bakit daw? Anong sabi ng doktor? Bakit daw bigla na lang akong hinimatay? Tanong ni Lucille. Huminga naman ng malalim si Peter. Excited na siyang ipaalam ito ngunit sa kabilang banda ay kabado rin para sa magiging reaksyon ng babae. Lucille, huwag kang mabibigla ha. Base sa sinabi ng doktor, mag-iisang buwan ka na raw na buntis. Nagdadalang tao ka, Lucille. At sigurado ako ang ama. Ako ang ama ng bata. Lakas loob na pagtatapat ni Peter. Umawang naman ang mga labi ng babae. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi ka anong mag-sink in sa kanyang naging pagtatapat na iyon ni Peter. Buntis ako? Hindi pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mangyari yun. Ano lang sasabihin ni Johan? Na nauna ako nagloko, sinabayan ko lang siya. Ano na lang iisipin nila? Na bumawi ako para akong nadisgrasya? Ano na lang ang mukhang ihaharap ko
Paano pa ako haharap sa kanila, Peter? Sunod-sunod na sabi ni Lucille na punong-puno ng pangamba at pag-aalala. Inaasahan na rin ni Peter ang magiging reaksyon na ito ni Lucille, kaya nasabi na lang niya sa kanyang sarili na masakit pala. Masakit marinig yung mga katagang yon sa kabila ng mga nagawa sa kanya ng mga taong nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ay nagawa pa rin niyang alalahanin ng mga ito kesa sa batang dinadala niya ngayon. Wala rin naman siyang karapatang magalit o magtampo man lang dahil wala naman silang relasyon ni Lucille. Pero, ganun pa man, kailangan pa rin niyang ipaunawa sa babae na hindi lang ito tungkol sa mga taong kanilang haharapin. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang tatanggap sa kanila o kung sino ang manghuhusga. Tungkol ito sa kanila. Tungkol ito sa bata. Dapat ang mahalaga na lang sa kanya ngayon ay kung paanong papalakihin ng bata ng maayos na may maayos na bubong at pamilya kaysa isipin pa ang mga taong hindi na naman dapat pinoproblema na nagdulot pa sa kanyang puso ng matinding sakit. Bakit mo iniisip yan? Wala nang pakialam si Johan sa'yo, diba? Bakit siya pa rin yung iniisip mo? Bakit yung mga taong nanloko sa'yo ang inaalala mo? I'm here, Lucille. Ginawa natin yan at handa kitang panagutan at panindigan. Responsibilidad na kita. At hindi lang ikaw ang may kargo niyan. Sabay tayong haharap sa kanila nang maghahawak kamay. Huwag mo nang isipin pang sasabihin ng iba. Matapang na sabi ni Peter. Handa siyang magpakalalaki ngayon. Handa niyang harapin ang kanyang responsibilidad. Maaaring ang tingin sa kanya ng lahat ay hindi marunong magseryoso, pero sa pagkakataong to ay tila nagbabago na talaga siya. Para kay Lucille, at lalo pa ngayon na magkakaanak na siya. Hindi naman niya kailangang mag-adjust sa ganitong buhay dahil noon pa man ay ito naman talaga ang kanyang pinapangarap. Ito talaga ang gusto niyang mangyari at si Lucille talaga ang gusto niyang makasama habang buhay. Ngunit nananatili ang pag-iling ni Lucille. Pilit niyang kinaayawan ang kondisyon niya ngayon. Hindi niya ito matanggap dahil ang iniisip niya ay ang sasabihin ng ibang tao. Ang iniisip niya ay ang magiging reaksyon ni Johan. Yun pa rin ang iniisip niya kahit na wala naman na sila. Kahit na ito na mismo ang nagpalaya sa kanya. Hindi maaari ito, Peter. Hindi pa nga alam ni Daddy at ng mga magulang niyo na wala na kami ni Johan. Tapos palalaman nila na buntis ako at ikaw ang ama. Hindi ko kayang harapin yon. Hindi ko kaya, Peter. Tuluyan na rin bumuhos sa mga luha ni Lucille. Patuloy ang kanyang paninindigan na ayaw niya talaga sa bata. Hindi naman sa ayaw talaga, kundi sa maaaring isipin sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Natatakot siyang mahusgahan at pagtawanan, kaya hindi niya talaga malaman ang kanyang gagawin. Bumagsak naman ang mga balikat ni Peter at saka tumingin kay Lucille. Tinitigan nito ang buong mukha ng babae. Namumungay na nga ang kanyang mga mata dahil maging siya ay naluluha na rin sa nangyayari. O sige, kung ayaw mo, anong balak mong gawin? Ipalaglag ang anak ko? Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na mangyari yan. Oo, alam kong hindi mo gusto. Alam kong wala ka namang nararamdaman sa akin, di ba? Pero Lucille, anak natin yan. Bata yan. May buhay yan. At wala siyang kasalanan sa mundo. Hindi niya kasalanan kung bakit siya nandyan, Lucille. Handa akong trabahuhin. Gagawin ko ang lahat para magustuhan mo ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. At doon ay tuluyan nang tumulo ang mga luha ni Peter. Sa unang pagkakataon ay umiyak siya ng ganito nang dahil sa isang babae. Ganito niya kamahal si Lucille. Puro at tunay. Handa niyang gawin at baguhin ang lahat para sa kanyang mag-ina. Gulong-gulo naman ngayon si Lucille. Batid niyang mabait talaga si Peter kahit palagi silang magkaaway. Pero hindi niya akalaing masasabi ito ngayon sa kanya ng binata. Pwede namang pumayag na lang si Peter sa gusto niya para makapambabae pa siya at magawa pa niya mga gusto niya, pero bigla siyang naguluhan ng malamang tila gusto na rin magpatali ni Peter. Sa isip nga niya ay hindi itong Peter na nasa kanyang harapan na nagmamakaawa sa kanya. Nagsusumamot umiiyak ang Peter na kakilala niya.
Ibang-iba ngayon ang lalaki kaya gustong malinawan ni Lucille sa nangyayari. Bakit mo sinasabi yan? Hindi mo naman ako gusto, di ba? Bakit bigla ka nagkakaganyan? Nagugulahang tanong ni Lucille kay Peter. Hindi lang kita gusto, Lucille. Mahal na kita. 11 years na kayo ni Johan. 11 years na rin kitang minahal sa malayo. Itinago ko. Pinigilan ko dahil alam kong mali. Hindi dapat. Dahil bukod sa may respeto ko sa relasyon ninyo, mahal ko ang kapatid ko. At noong mga panahong mahal na mahal ka niya, naroon lang ako sa likod niya at nilulunok na lang yung sakit. Binabaling sa ibang babae. Dahil akala ko makakalimutan kita sa pamamagitan nun. Bago ka pa man niya ligawan, mahal na kita. Pero wala eh. Minahal ka na rin ang kapatid ko. At saktong mga ganong tipo ang gusto mo kaya nagparaya ako sa kanya dahil siya naman talaga ang may pag-asa. Galit na galit ka sa akin, di ba? Kaya ngayon na nawala na yung pagmamahal niya sa'yo, baka pwedeng ako naman. Ako naman, Lucille. Tagal din ng 11 years na hinintay ko sa'yo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Pagtatapat ni Peter. Nang malaman niya ni Lucille ay mas lalong hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwalang habang minamahal siya noon ni Johan ay palihim din pala siyang minamahal ni Peter. Tila naantig naman ang kanyang puso sa ipinagtapat na iyon ng binata. Pero hindi pa rin iyon sapat para sa kanya na tanggapin lahat ng kasalukuyang nangyayari. At kung tatanggapin man niya ay limitado lamang. At ang bata lamang ang kaya niyang igarantiya. Mahirap kasing ipilit ang isang pagmamahal kung isa lamang ang nagmamahal. Masaya siya dahil maraming nagmamahal sa kanya, pero hindi niya sasamantalahin yon para lamang pagaanin ang loob ng lalaki. Dahil ang totoo ay mahal pa rin niya talaga si Johan. Pinag-aaralan na rin niya kung paano ito makakalimutan pero hindi niya hahayaang gawing panakipbutas ang kapatid nitong si Peter. Hindi kasi yon deserve ni Peter dahil kahit loko-loko ito ay wala naman itong pinakitang masama sa kanya. Puro kabutihan at suporta ang ibinibigay nito sa kanya kaya wala siyang karapatan na saktan ng damdamin ni Peter. Peter, wika ni Lucille. Alam kong mahirap. Ayaw kitang biglain. Pero sana sa ngayon, kahit hindi mo ako ipagmalaki, ipagmalaki mo naman yung anak natin. Ilaban mo siya. Wala naman siyang kasalanan eh. Umiiyak na pakiusap ni Peter. Mas lalo namang naantig ang puso ni Lucille dahil sa labis sa pagmamahal nito sa bata. Sa isip niya ay magiging mabuting ama ito na dati hindi talaga sumagi sa isip niya dahil sa mga kalokohan nito. Pero sabi nga niya, maaari niyang ilaban ang bata. Ngunit sa ngayon, ay ang bata munang iisipin niya. Hahayaan niyang suportahan siya ni Peter. Ngunit hindi niya magagarantiya na mamahalin din niya ito katulad ng pagmamahal niya kay Johan. Alam naman ito ni Peter dahil lalaki rin siya pero hindi niya inaalis sa kanyang puso ang katiting na pag-asa na mamahalin din siya ni Lucille ng ganong kapilis. Matapang naman na tumingin si Lucille kay Peter. Ilalaban ko siya. Ilalaban ko siya, Peter. Sabi niya. Pero hindi ko masisigurado sa'yo na ilalaban din kita dahil hindi pa ako handa. Hindi pa handa ang puso ko. Patawarin mo ako, Peter. Dagdag niya na may malungkot na mukha. Ngumiti naman ng bahagya si Peter. Nauunawaan ko. Hindi mo kailangang mag-sorry. Basta simula ngayon hindi na kita iiwan. Nandito lang ako, okay? Hayaan mo lang ako. Sabay nating haharapin yan. Sabi ni Peter at tumango na lamang ang dalaga. Noong mga sumunod na araw ay madalas na ang pagkikita ni na Peter at Lucille. Wala pa rin nakakaalam ng pagbubuntis ang babae, ngunit alam na ng lahat na hiwalay na nga sina Johan at Lucille. Si Johan na rin ang nagsabi nito sa kanyang mga magulang dahil kilala niya ang dating nobya na mahina ang loob, kaya siya na lamang ang gumawa nun. Nagpatawag muli ng meeting ang ama ni na Johan dahil sa malaking halaga na nawawala sa kanilang kumpanya.
Sakto rin ang mabilis sa paglaho ng ama ni Lucille na pinakapinagkakatiwalaan ng mga magulang ni Johan. Doon nila nalamang malaki palang nanakaw o nakulimbat ng ama ni Lucille sa kumpanya nila. Kaya ngayon ay humingi na ng tulong sa otoridad ang mga ito para hanapin ang tumakas na matanda. Wala namang kaalam-alam si Lucille sa nangyayari. Ngunit dahil sa takot na madamay ay tumakas na rin siya at umalis na nang walang paalam pa kay Peter. Hindi na alam ni Lucille kung saan na nagpunta ang kanyang ama pero labis na siyang nag-aalala para rito. Pinaghahanap na ito ng mga tauhan ng mga magulang ni Johan. Samantalang sa kanya naman nakafocus si Peter sa paghahanap. Hanggang sa napadpad si Lucille sa isang liblib na baryo at doon sa may compound nagrenta ng matitirhan. Malayo ito sa syudad kaya sigurado siyang hindi na siya matutuntun pa ng pamilya ni Johan. Gusto na rin niyang tumakas at magsimula muli ng siya lang kasama ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Dahil masyado na rin siyang nasaktan doon kaya para sa kanya ay mas mabuti pa na maglaho na lang siya na parang bula. Hindi naman mapakali si Peter, maging si Johan kung saan na napuntang mag-ama, lalong-lalo na si Lucille. Nag-aalala na si Peter sa kalagayan nito lalo pat siya ay nagdadalang tao. Labis ng pangungulila at pag-aalala ni Peter sa kanyang mag-ina. Dahil lumipas ang araw na hindi siya nakikita, ay unti-unti na rin siyang nawawalan ng pag-asa na makikita pa niyang muli ang dalaga. Makalipas ang 6 na taon na natili pa rin sa lugar na yon si Lucille kasama ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Philip. Malaki na ang pinagbago ng pisikal na pangangatawan ni Lucille. Nawala na ang ganda at alindog maging ang kanyang yaman. Natuto na rin itong magbanat ng buto at naglalako na lamang ng tinapa para sa pang-araw-araw na gastusin nilang mag-ina. Ale, magkano ho itong pandesal? Nakasuot si Peter ng isang simpleng t-shirt at pambahay na salwal na nagtanong sa tendera. 5 ho isa, ilan ho sa inyo? Nakangiti namang tugon ng aling tendera na may mga curlers pa na nakapatong sa kanyang ulo. Halagang 500 piso ate, sagot naman ni Peter. Napadpad sa lugar na iyon si Peter dahil sa isang kaibigan na kanyang pupuntahan. Wala siyang kaide-ideya na naroon na pala ang kanyang mag-ina at sadyang pinaglalapit sila ng tadhana. Sige ho, saglit lang ho. Kaagad naman na kinuha ng tendera ang tong at saka binuksan ang istante upang kumuha ng mga pandesal na binibili ni Peter. Bumili lang naman si Peter upang ipamigay sa mga bata o matandang nakatira lamang sa kalye at maraming ganito sa kanilang lugar. Marami rin siyang nakasalubong ng mga ganoong bata kanina kaya naisipan niyang bumili at ipamigay sa kanila kesa maisipan pa ng mga ito na magnakaw. Ito pa naman yung pinakaayaw niya dahil naaalala niya ang kabulastugan na ginawa ng ama ni Lucille sa kanilang pamilya. Natigilan naman si Peter sa malakas na sigaw ng isang ale na habol-habol ang isang batang lalaki na maamos at madungis na may daladalang 3 perasong pandesal na nasa kanyang kamay. Hoy, bata! Malakas na sigaw ng isang ale at kahit na nasa malayo pa lamang ito, ang tinutukoy ng matanda ay ang batang lalaki na nakatayo kanina roon sa may kabilang bakery. Nasa 5 o 6 na taong gulang ng edad ng batang yon na madungis at tila hindi pa naliligo. Sa bilis ng takbo ng bata ay hindi na ito naabutan ng ale, bagkus ay tumayo na si Peter upang harangan ng matanda. Ale! Magkano ho bang halaga ng tinapay na dala ng bata? Tanong ni Peter sa matanda. 20 pesos ho. Pero hindi lang naman ho yung tungkol dun eh. Halos araw-araw na ho nagnanakaw ang batang yan kaya salot na ho talaga siya dito sa aming lugar. Galit na kwento ng matanda. Bumunot naman ng 100 piso sa bulsa si Peter at ibinigay sa matanda. Ito ho, babayaran ko na ho nakuha ng bata. Huwag niyo na hong suklian. Ako na hong bahala sa bata. Sabi ni Peter sa ale at saka umalis na rin ang matanda. Napatingin siya sa direksyon at tinakbuhan ng bata. Pagkakuha niya ng tinapay ay bumalik na kaagad siya sa sasakyan at doon na ipinamigay sa mga batang naroroon ang pandesal. Pauwi na sana siya nang aksidente niyang makita muli ang batang nagnakaw ng pandesal. Nang maipark niya ng sasakyan ay kaagad na siyang lumapit sa kinaroroonan ng bata. Pagkalapit ni Peter ay kaagad nitong hinilang kamay ng bata at saka kinelyuhan. Sinasabi ko na nga ba ikaw yan eh, nahuli din kita. Bata
Batang-bata mo pa, nagnanakaw ka na? Gigil na sabi ni Peter. Hindi ho, hindi ho. Sagot naman ng batang musmos na takot ang reaksyon sa lalaki. Hawak-hawak pa nga nito ang 3 pirasong tinapay. Nahulog pa ang isa, ngunit pinulot pa rin ito ng bata at saka pinagpagan. Sinungaling ka talaga. Dapat sa'yo kinukulong ng magtanda ka. Napakawalang kwenta kasi ng mga magulang mo kaya ganyan ang buhay niyo mga palaboy. Bulalas pa ni Peter. Nakatingin lamang ang mga tao roon dahil ganito na palagi ang tagpo dito sa lugar na yon. Kalat ang mga snatcher at dala ng kahirapan ay nauudyok na rin ng mga batang musmos pa lamang na magnakaw na rin pambara lamang sa kanilang mga tiyan na nagugutom. Samantala, nakatingin lamang. Hindi ho totoo yan, hindi ho totoo yan. Sabi ng bata habang mahigpit pa rin na nakahawak sa kanyang damit ang mga kamay ni Peter. Nang akmang tatakas na sana ang bata ay biglang nagsalita ang isang ale sa kanilang likuran. Bitawan mo siya! Sa liit niyan at laki ng katawan mo walang panama yan sa'yo. Kung ano man ang nagawa ng anak ko, patawarin mo na lang siya. O kung may kailangang bayaran, ako na magbabayad. Mahinahong sabi ng ale na ina ng bata na si Lucille. Samantala, ang mga tao naman doon sa paligid ay nakatingin lamang sa kanila. Pagkalingon ni Peter sa kinaroroonan ng boses na iyon, ay doon na siya nabigla sa kanyang nakita. Naroon si Lucille na payat na nakatayo. Maluwag ang damit at tila hindi pa kumakain. Hindi makapaniwala si Peter sa kanyang nakikita ngayon. Sa tinagal-tagal na panahon ay sa wakas, natagpuan na rin niya si Lucille. Malaki man ang pinagbago nito sa pisikal, ay sigurado siyang ito ang kanyang babaeng minamahal. Dahil maaaring maninlang siya ng mata, ngunit kailanman ay hindi ng puso. Marahang binitawan ni Peter ang pagkakahawak niya sa kwelyo ng bata. Napako na ang kanyang mga paningin kay Lucille at ganon din naman si Lucille. Hindi siya makapaniwalang muli silang magkikita ni Peter. Mabilis namang tumakbo ang bata patungo sa kanyang ina. Inay! Ito po yung tinapay. Makakakain na po kayo. Sambit ng bata. Nang marinig iyon ni Peter ay bigla namang naantig ang kanyang puso. Na ito palang dahilan kung bakit nagnakaw ng tinapay ang bata. Nangilid na rin ang mga luha niya sa kanyang mga mata dahil sigurado siyang anak niya ang batang yon. Lucille, mahinang wika ni Peter kay Lucille. Sa halip na tumugon ng babae ay pinili na lamang nitong umalis at hinila na ang kamay ng kanyang anak, ngunit pinigilan naman siya ni Peter. Lucille, sumama kayo sa akin. Bigla namang lumabas ang mga katagang yon sa bibig ni Peter. Nanatili namang nakatalikod noon si Lucille at saka nagsalita. Umalis ka na. Ani at nagpatuloy na sa paglalakad. Batid ni Peter na maaaring nabigla pa rin si Lucille sa nangyari, kung kaya't hindi na muna niya ito pinilit. Pinagmasdan na lang niya ang paglayo ng mga ito dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay alam niya na kung nasaan ang kanyang mag-ina at ito ang tatrabahuhin niya. Nang sumunod na araw ay muling bumalik si Peter sa compound na tinitirhan ni Lucille. Halos araw-araw siya nagdadala rito ng grocery na labis namang ikinatuwa ng bata. Masaya rin naman si Lucille ngunit sa kabilang banda ay nalulungkot pa rin dahil galing iyon kay Peter. Ayaw na sana niyang magkaroon ng koneksyon sa mga ito pero sadyang mapaglaro ang tadhana at ito ang naglalapit sa kanila. Marami na rin kasi nagbago buhat na maglaho na lamang si Lucille na parang bula. Binawian na rin ng buhay ang kanyang ama na natagpuan sa Cavite dahil sa kanyang malubhang karamdaman. Sina Johan at Fritzy ay naikasal na rin at meron ng 2 anak. Sila na nga rin ang nagkatuluyan kahit pa sa konting panahon lamang silang nagkasama at nagkakilala. Samantala, si Peter naman ay hindi tumigil sa paghahanap sa kanyang mag-ina. Walang oras siyang sinukuan at hindi nawala ng pag-asa kahit sabihin pa ng iba na imposible na talagang magpakita si Lucille. Napatawad na rin ng mga magulang niya ang ama ni Lucille sa nagawa nito noon. At noon pa man ay hindi naman nila dinawit sa gulong yan si Lucille dahil alam nilang inosente ang dalaga. Samantala, halos araw-araw nagpupunta roon si Peter at dinadala ng pagkain at gamot ang dalawa. Hanggang sa isang araw ay naisipan na rin ni Peter na puntahan ito sa mismong bahay nila. Bata, kumain ka na ba? Tanong ni Peter sa bata.
Nilapitan niya ito at dahil sabik na rin siya sa anak. Hindi pa po, bossing. Pati po ang nanay ko hindi pa rin. At saka, di ba po kayo yung lalaki na kumuwelo sa akin nung isang gabi? Maluha-luha namang tugon ng bata. Halata sa itsura ng bata na hindi pa ito kumakain dahil takam na takam ito nakatitig sa mga tinapay na nasa kanyang harapan. Tila nagtaka naman si Peter kaya muling nagtanong sa bata. Oo bata, ako yun. At saka anong oras na? Mag-aalas 4 na ng hapon, saan ka ba nakatira? Asan ba mga magulang mo at bakit ikaw ang hinahayaang dumilihensya ng pagkain? Tuloy-tuloy na tanong ni Peter. Kahit pa alam naman na niya kung saan ito nakatira at ano ang sitwasyon ng buhay ng mag-ina. Doon po kami nakatira sa may compound. Wala na po akong tatay at ang nanay ko naman po ay may sakit. Nilalagnat po siya at inuubo. Paliwanag ng bata habang ang tiyan ay walang humpay sa pagtunog at pagkulo. Anong ginagawa mo riyan sa harap ng bakery? Balak mo bang bumili? May dala ka bang pera? Usisa ni Peter. Wala po. Pagtanggi naman ng bata at saka niyuko ang ulo. Alam ba ng nanay mo mga binibintang sayo ng alin nung nakaraang araw? Muling tanong ni Peter. Hindi po. At tiyak po ko na mapapagalitan po ako kapag nalaman niya. Muling umangat ang tingin ng bata sa lalaki at saka sumagot na may pag-aalala. Sige, ganito na lang. Bibilang kita ng mga tinapay na gusto mo. Pero, ipangako mo sa akin na hindi mo na uulitin ang magnakaw. Dahil ang pagnanakaw isang uri ng krimen. Paano na lang kung wala ako kanina? Di baka kung ano nang nagawa sa'yo ng gwardya. Kaya ngayon mangako ka sa akin na hindi mo na uulitin yon, ha? Bibilhan ko rin ng gamot ang nanay mo para gumaling na kaagad siya, okay ba yon? Nang marinig iyon ng bata ay mabilis na umaliwala sa mukha nito at nagbigay ng maluwag na ngiti na kulang na lamang ay mapunit ang kanyang mga labi. Hulog ng langit sa kanya si Rigor. Dahil sa wakas ay makakakain na rin silang mag-ina. Talaga po, ibibili niyo po ako ng tinapay pati gamot ang nanay ko? Paniguradong tanong muli ng bata. Oo, basta mangako ka muna sa akin. Tugon naman ni Peter. Opo, hindi ko na po uulitin. Kaya ko lang naman po nagawa yun dahil namimilipit na po kami sa gutom. Tapos may sakit pa po si nanay kaya hindi po kami makapangalakal. Pangako po, hindi ko na po uulitin. Itinaas ng bata ang kanyang kamay at saka nangako. Okay, sinabi mo yan ha? Sabi naman ni Peter. Opo, malakas naman na tugon ng bata. Sige, saglit lang, bibilhan kita ng tinapay. Teka, alin bang gusto mo dyan? Ngumiti si Peter at saka ginulugulo ang buhok ng bata at nagtungo na muli sa may istante upang ipili ang bata ng tinapay. Hindi naman magkamayaw ang bata sa pagpili. Ngunit mas marami siyang pinakuhang pandesal dahil ito raw ang paborito ng kanyang ina. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Peter dahil labis ng saya sa mukha ng kanyang anak. Sa simpleng pandesal lamang pero sa kabilang banda ay nalulungkot pa rin siya dahil naaawa siya sa mga ito na dapat ay naroon ng mga ito sa poder niya upang mas maalagaan niya ito ng maayos. Nang matapos makapamili, ay sinamahan na rin ni Peter ang bata pa uwi para na rin masigurado ang kaligtasan ng bata. Alam niyang magagalit si Lucille kapag nakita siya nakasama ang bata. Ngunit sa pagkakataong ito, ay maninindigan na siya at handa na siyang alisin ang kanyang mag-ina sa ganitong klaseng lugar. Nang makarating sila sa apartment na tinitirhan ng mag-ina, ay mabilis nang pumasok doon ang bata at hinanap kaagad ang kanyang inang may sakit. Nay? Nay? May dala po akong tinapay at saka gamot ninyo. Kuya, pasok po kayo. Pagpasensyahan niyo na hong bahay namin ha. Pasok po kayo. Huwag po kayo mahihiya. Aligagang sabi ng bata. At saka inaharap kay Peter ang isang upuang monoblock at kumuha na ng plato upang paglagyan ng mga tinapay. Philip, ikaw ba yan? Nangihinang tanong naman ang kanyang inang si Lucille na pansamantalang pinipilit ibangon ang katawan mula sa kutsyon na kanyang kinahihigaan.
Lumapit naman kaagad sa kanya ang anak na si Philip upang tulungang makabangon ang ina na may sakit. "Oh, Nay, may kasama ho akong bisita," sabi ni Philip. "Ha? At sino naman? Wala naman tayong ibang kaibigan sa lugar na to." "Nakilala ko lang ho siya sa may bakery, Nay. Siya nga pong bumili ng lahat ng to para sa ating dalawa, Nay. Siya rin po yung lalaki na nagkwelyo sa akin nung isang gabi. Mabait po pala siya," sambit ng bata at saka tinulungan ng ina sa pagbangon. Dahil maliit lang naman ang apartment ay iisa na ang kwarto at kainan nila. "Teka ho, tulungan ko na ho kayong bumangon," wika ni Philip. "Kuya, pagpasensya niyo na ho at maliit lang hong bahay namin ha. Kapag naging pulis ho ako, papalakihin ko na ho to," pagmamalaking sabi ng bata na punong-puno ng mataas niyang pangarap. Naintriga naman ang ina ni Philip na si Lucille kung sino ang kasama nito kaya pinilit niyang titigan ng lalaki. Habang si Peter naman ay ginagalang paningin sa buong bahay, ni wala man lang ibang gamit o pagkain siyang nakikita doon. Naisip niyang paano nakakasurvive ang mag-ina sa loob ng maraming taon kung walang pinagkakakitaan ng dalawa. Hanggang sa nakita niya ang mga nakasabit na mga isda sa may bubong na nakalagay sa bilao at yun marahil ang tinapan na nilalako ni Lucille. Samantala, pinilit naman na makabangon ni Lucille ang tingnan kung sino ang tinutukoy ng anak. Pagkalabas niya sa kwarto, muli siyang nabigla nang makita roon si Peter. "Anong ginagawa mo rito?" Kunot noong tanong ni Lucille kay Peter habang umuubo-ubo pa. Tumayo naman si Peter at saka tinulungan si Lucille na makaupo. "Lucille, please. Huwag ka nang magbatigas pa. Tingnan mo sarili mo. Kailangan mo ring magpatingin sa doktor. Baka lalong lumalayan. At sa tingin ko hindi rin nakakapag-aral at nakakapasok sa formal na paaralan tong si Philip na anak natin. Kailangan niya ng maayos na kalingat patnubay, Lucille. Please, kahit yung bata na lang ang isipin mo." Pagmamakaawa ni Peter kay Lucille. "Para saan pa? Makukulong din naman ako kapag bumalik kami ng Maynila. Tapos ano? Sa'yo mo pupunta ang bata? Ilalayo mo siya sa akin? Hindi ako papayag, Peter. Dito lang kami. At least magkasama kami. Kaya wag mo nang ipilit pa ang gusto mo." Pagmamatigas naman ni Lucille. "Lucille, walang makukulong. Walang maghihiwalay. Ganyan ba talagang tingin mo sa akin? Napababayaan kayo? Lucille, walang oras o segundo na tumigil ako sa paghahanap sa inyo. Alam mo kung ano lang ang tumigil? Ang mundo ko. Ang buhay ko. Pakiramdam ko, humihinga na lang ako para hanapin kayo. Kayo ang buhay ko. Ang tagal ko kayong hinanap, Lucille. At kung ang inaalala mo yung nagawa ng ama mo, pues kalimutan mo na yon. Dahil matagal nang napatawad ng mga magulang ko ang daddy mo. At isa pa'y napabalitaan na namin na matagal na rin siyang binawian ng buhay dahil sa malubhang karamdaman. At noon pa man ay hindi ka naman dinamay ni na mommy at daddy kaya nagulat na lang ako nang pati ikaw ay nagtago. Kaya please, Lucille, sumama na kayo sa akin." Pagsusumamo ni Peter. Hindi naman makapaniwala si Peter na muli niya makikita si Lucille. Sobrang laki na ng pinagbago ng babae. At malayo na ito sa dating itsura na malamodelo ang postura. Ngunit para sa kanya ay ito pa rin ang babaeng una niyang minahal at pakiramdam niya ay mas minamahal niya ngayon. Dahil kailanman ay hindi na walang pagmamahal na iyon na nararamdaman niya para sa babae. Natahimik naman sandali si Lucille na nakatitig pa rin kay Peter. Dama naman niya ang sinseridad nito sa kanyang mga mata. Napatingin din siya sa kanyang anak na kasalukuyang nakatingin sa kanila habang pinupunasan ng kanyang braso ang kanyang sipon. Tila nagtataka ang bata kung anong nangyayari sa dalawa, kung anong pinag-uusapan ng mga ito, at kung sino ba talaga ang lalaking ito na sobrang bait sa kanya. "Paano kung hulihin nila ako? Ano magagawa mo? Mapoprotektahan mo ba kami? At ano pang mukhang maihaharap ko sa mga magulang mo sa kabila ng mga nagawang kalokohan ng ama ko? Nahihiya na ako sa kanila, Peter. Nahihiya na ako sa ginawa ng ama ko." Patuloy pa rin pangamba ni Lucille sa pag-aakalang
mapagbayaran din niya ang kasalanan ng kanyang ama. Hinawakan naman ni Peter ang balikat ng babae at saka tumingin sa mga mata nito. Sa akin ka maniwala, Lucille. Pinalipas na yon ni Daddy. At saka hindi naman ako gagawa ng desisyon na ikakapahamak mo. Mahal na mahal kita, Lucille. Kayo ng anak ko. At wala akong ibang hinihiling at ipinagdasal kundi ang muli kayong makita. Kaya please, Lucille, sumama na kayo sa akin. Mariing sabi ni Peter. Maya-maya pa ay lumapit na rin si Philip sa kanila at nakisali na sa usapan. Nay, ano po bang nangyayari? Bakit po niya pinipilit na sumama tayo sa kanya? Sino po ba siya? Naguguluhang tanong ng bata. Pinalapit naman ni Lucille sa kanyang anak. Anak, halika. Medyo maguguluhan ka pa sa ngayon pero ako na magsasabi sa'yo kung sinong lalaking to. Siya si Peter. Ang tatay mo. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Lucille at saka ipinakilala na si Peter sa kanyang anak na si Philip. Bigla namang namilog ang mga mata ng bata. Sa pagtataka, hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ina. Tatay ko po? Totoo po ba, nanay? Tatay ko po siya? Nagtatakang tanong ng bata. Oo, anak. Tugon naman ni Lucille. Sa pagkakataong yon ay bumaling na muli ang atensyon ni Philip sa kanyang ama at binanggit na ang salitang matagal nang gustong marinig ni Peter. Tay! Naiiyak na sambit ng bata. Ipinihit naman ni Peter ang kanyang katawan sa harap ng bata. Anak, pasensya ka na't ngayon lang dumating si tatay. Maaari ba kitang mayakap? Naluluhang sabi ni Peter sa anak. Hindi na rin kumontra pa ang bata at pinagbigyan na rin ng anak dahil matagal na rin talaga siyang nangungulila sa yakap ng isang ama. Oo naman po, nakangiting tugon ni Philip. At doon ay niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit na mahigpit, dala ng matinding kasabikan sa piling nilang dalawa. Tumulo na rin ang kanilang mga luha ng tagpong yon at maging si Lucille ay naiiyak na rin. Nang kumalas na sila sa pagkakayakap ay lalong umusbong ang kagustuhan sa puso ni Peter na maisama niya na ang kanyang mag-ina at maialis na sa lugar na yon. Lucille, halika na. Sumama na kayo. Pamimilit ni Peter kay Lucille. Kita naman ni Lucille sa mga mata ng anak na gusto na rin niyang sumama sa ama kaya bandang huli ay pumayag na rin siya. Sige, pumapayag na ako. Sabi ni Lucille na ikinatuwa naman ni Peter. Wala na nga siyang pinalampas pa na oras at isinama niya na ang mag-ina paalis sa lugar na yon patungo sa kanyang mansyon. Ilang oras din ang naging biyahe at narating na nilang tinitirhan ni Peter. Nagkaroon na nga ito ng sariling bahay na sinadya niyang ipundar para sa kanyang mag-ina. Dali-dali naman silang bumaba ng sasakyan at tinawag kaagad ni Peter ang kanilang kasambahay. Manang, pakihanda ng mga damit ang pampaligo para sa mag-ina ko. Malakas na utos ni Peter sa kanyang katulong. Nagtaka naman si Lucille at nahihiyangang pumasok doon dahil sa dungis nila mag-ina. May sarili ka ng bahay? Tanong ni Lucille. Oo. Pinundar ko para talaga sa ating tatlo. Kaya angkinin mo na to. Dahil simula ngayon, sa'yo na rin ang bahay na to. Sa inyo to ng anak ko. Nakangiting sabi naman ni Peter. Nang dumating na ang katulong ay ibinili na ni Peter sa kanyang mag-ina upang maglinis ng katawan. Manang, kayo na pong bahala sa kanila. Maghihintay na lang po ako sa may hapagkainan. Utos ni Peter sa kanyang katulong. Sige po, sir. Tugon naman ang matanda at isinama na ang dalawa sa banyo. Nang makatapos mag-ayos ng sarili ay isinama na rin sila sa may dining area. Doon ay lalong nanlaki ang mga mata ni Philip sa dami ng pagkain na nakahain doon. Iba't ibang ulam at may cake at ice cream pa kaya tuwang-tuwa ang bata. Wow, ang daming pagkain! Sa atin po ba lahat yan, tatay? Namamanghang tanong ng bata sa kanyang ama. Umupo na rin ang bata sa tabi nito. Oo naman. Kumain ka ng kumain ha. Ubusin mo yan hanggat kaya mo. Sige na. Masayang sabi ni Peter sa kanyang anak.
Lumingon naman siya kay Lucille na nakatayo pa rin sa likuran ng bata. Mas umaliwalas ngayon ang itsura ni Lucille at tila bumalik ang dating ganda nito. Maamo pa rin at malaanghel ang itsura. Lucille, upo ka na. Nakangiting utos naman ni Peter. Salamat. Tugon ni Lucille at umupo na rin doon sa hilera nila. Bukas na bukas magpapatingin tayo sa doktor kung ano ba talagang kalagayan mo, ha? Sabi ni Peter habang kumakain. Sige, maraming salamat Peter, ha? Wika ni Lucille. Walang anuman, sige na, kumain ka na para makabawi ka ng lakas. Sabi naman ni Peter at masaya na nilang pinagsalusaluhan ang pagkain. Nang matapos silang kumain ay nagbonding lamang sila at saka nauna na ring patulugin si Philip. Tulog na si Philip? Tanong ni Lucille kay Philip. Naroon sila sa may terrace at nakamasid sa buong lugar. Oo, nakakatuwa siya. Gusto niyang ginagalaw-galaw ko ang ulo niya para makatulog siya. Natutuwang sagot naman ni Peter. Oo, ganun nga siya. Hindi ko na sinabi sa'yo para ikaw mismong makadiskubre nun. Wika ni Lucille. Maya-maya pa ay naging seryoso na muli ang itsura ni Lucille. Peter, salamat ha, Aniya. Para saan? Nagtatakang tanong naman ng lalaki. Kasi hindi ka sumuko. Hindi ka tumigil para lang mahanap kami. Kasi hindi lang naman kapalaran o tadhana yung kumilos, kundi pati ikaw. Kung sumuko ka, kung nawalan ka ng pag-asa, sa tingin ko hindi rin tayo hahayaan ng tadhana na muli pang magkita. Kaya maraming salamat ha, Peter, kasi hindi mo kami sinukuan. Naluluhang sabi ni Lucille. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na mahal kita? At alam kong hindi pa ganun yung nararamdaman mo para sa akin. Pero pinapangako ko na tatrabahuin ko. Gagawin kong lahat para mahalin mo rin ako. Hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang madaliin. Mas gusto kong maramdaman mo yan ng kusa. Para naman hindi ako magmukhang kawawa, di ba? Basta, sana lang huwag ka nang umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Kayo ng anak ko. Doon pa lang, kampante na ako. Kalmadong sagot naman ni Peter. Maraming salamat. Siya nga pala si Johan, kamusta na? Nabaling naman ang usapan kay Johan. Para naman kay Lucille ay wala na talaga siyang nararamdaman para sa lalaki. Matagal na rin niyang pinatawad ang mga ito. Tanggap na rin niya na talagang hindi sila para sa isa't isa ni Johan. Kaya hinayaan na lamang niya ito kung saan ito o kung kanino talaga ito masaya. Sabi ko na nga be, kakamustahin mo pa rin siya. Anyway, 3 taon na silang kasal ni Fritzy. May 2 na rin silang anak. Bumukod na rin sila at may sarili na ring bahay. Sa tingin ko ay masaya na sila ngayon. Tahimik at buong pamilya. Kwento naman ni Peter. Talaga? Masaya ako para sa kanila. Sila rin palang nagkatuluyan. Nakangiting sabi naman ni Lucille. Sandali namang tumitig si Peter kay Lucille. Masakit pa ba? Tanong niya sa babae. Ha? Kunot ang tanong naman ni Lucille. Yung puso mo, sumakit ba muli nang malaman mo to? Muling tanong ni Peter. Doon ay nagtapat na rin si Lucille. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin pero matagal ko na silang pinatawad. Nilimot ko na rin yung sakit. Tinanggap ko ng katotohanan na hindi lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Si Johan, naging parte siya ng buhay ko. 11 years kami pero hindi pala siya masaya. Di ba mas masakit pala yun na malaman mong ikaw na lang yung hinihintay niyong magkamali para magkaroon na siya ng dahilan para hiwalayan ako? Ang sakit isipin na ganun ba ako kasama? Ganun ba ako ka-boring? Ganun ba talaga ako kawalang kwentang girlfriend? Pero sa paglayo ko, ang dami kong na-realize. Lalo pa nang muli kita nakita. Na may tao pa rin palang nag-aalala sa akin. May tao pa rin matyagang naghihintay sa pagbabalik ko. At yung taong yon,
ang hindi ko malang nabigyan ng importansya. Kung sino pa yung tunay na nagmamahal sa akin, yun pa yung kinamuhian ko. Kaya Peter, I'm sorry. Sorry dahil alam kong nasasaktan ko ang damdamin mo. Pero gusto kong malaman mo na sa pagkakataong to, ayaw na rin kitang mawala sa buhay namin ng anak ko. Ng anak natin. Huwag mong trabahuin na makuha ang loob ko. Hayaan mong akong gumawa nun. Gusto kitang mahalin, Peter. Gusto kong ibigay sa iyo ang buong buhay ko. Gusto kong ibigay sa iyo ng buong buo ang pagmamahal at sarili ko. Dahil kung may mas karapat dapat man sa ating dalawa ng tunay na pagmamahal, ikaw yon, Peter. You deserve to be loved. You deserve to be happy. At hayaan mo akong ibigay ko sa iyo yon. Hindi po man kita mahal na mahal ngayon, pero asahan mo at ipinapangako ko sa iyo na mararamdaman mo ang pagmamahal na hindi ko naibigay sa iba kapag dumating na yung oras na handang-handa na ako. At tuluyan nang bumagsak ang mga luha ng babae. Nangingilid na rin ang mga luha ni Peter. Ito yung mga katagang matagal niya nang gustong marinig kay Lucille. Ang assurance na sa wakas ay pinaasa na rin siya ng babae at yun ang gusto niya. Ang bigyan siya ng pag-asa dahil ang ibig sabihin nun ay may pagkakataon pa siya. Kaya kahit na hindi pa siya mahal na mahal nito, ay masaya pa rin siya dahil may pag-asa pa na mangyari yon. Salamat, Lucille. Salamat. Sambit ni Peter at saka niyakap na ng mahigpit si Lucille. Nang sumunod na araw ay nagtungo na rin sila sa klinik upang ipatingin si Lucille. At sa kabutihang palad ay wala namang nakita sa kanya at binigyan na lamang siya ng ilang vitamins para manumbalik muli ang lakas at timbang nito. Basta i-take niyo lang po tong vitamins, clear naman po lahat ng tests kay Mrs. at negative naman po lahat ng results. Continuous na lang po ang vitamins para makabawi po muli siya ng lakas. Wika ng doktor. Salamat po, Doc. Tugon naman ang dalawa. Samantala, pagkatapos noon ay nagpaalam lang saglit sina Lucille at Philip na may bibilhin lang sa supermarket. Sakto naman at may appointment din doon si Peter kaya pumayag na siyang hindi samahan ng mag-ina. Ngunit daan talaga pupunta si Lucille sa bahay ng mga magulang ni Peter upang formal na humingi ng tawad. Kung sana po akong pumunta rito para ihingi ng tawad ang ginawa ng aking ama. Patawarin niyo ho ako. Nakaluhod na paghingi ng tawad ni Lucille. Naroon din sina Johan at Fritzy at nagulat din sila sa inasta ng babae. Mabilis naman siyang pinatayo ng mag-asawang matanda dahil matagal naman na nilang pinatawad ang ama ni Lucille. At isa pa'y, hindi naman nila dinamay ang dalaga noon pa man kaya wala itong dapat ihingi ng tawad. Tumayo ka riyan, Lucille. Hindi mo kailangang lumuhod. Ayos na kami. Ayos na yon. Isa pa'y wala ka namang kasalanan sa nagawa ng iyong ama. At saka, masaya kami ngayon dahil ang laki ng pinagbago ni Peter nang dahil sa'yo. Lalo pa rito sa cute na cute kong apo. Kalimutan na natin ang nangyari. Ang mahalaga ngayon ay bumalik na muli ang sigla ni Peter nang muli niya kayong matagpuan. At isa pa'y kaarawan niya na bukas. Kayo ang pinakamagandang regalo para sa kanya. Sabi pa na matanda. Maaliwala sa mga mukha nito at sila pa nga nagpasalamat kay Lucille dahil sa mga nagawa nito sa naging pagbabago ng kanilang anak na si Peter, na akala nila noon ay wala ng patutunguhan pa ang buhay. Umupo na rin si Lucille. Salamat po, wika niya. Sa katunayan po ay isa rin po yun sa aking dahilan kung bakit ako narito. Gusto ko ho siyang sorpresahin bukas. Hindi niya ho alam na nagtungo ako rito ngayon at wala siyang ideya na maayos na ho ang relasyon natin. Gusto ko ho sana kayong imbitihan lahat sa bahay, pati sana kayo, Johan, Fritzy. Gusto kong gawing memorable at special ang kaarawan ni Peter. Maaasahan ko ho ba kayo? Paanyaya ni Lucille. Tila may pinaplano nga ang dalaga sa kaarawan bukas ni Peter. Kaya gusto niyang ipunin lahat ng mga taong mahahalaga sa buhay ng lalaki. Oo naman, makakarating kami. Nakangiting sagot naman ng matanda. Salamat po, tugon ni Lucille.
Makalipas ang ilang oras din na pag-uusap ay nagpaalam na sina Lucille at ang anak na si Philip. Sasakay na sana sila ng sasakyan nang biglang tawagin siya ng isang babae mula sa kanyang likuran. Lucille! Si Fritzy. Lumingon naman si Lucille. Fritzy! Johan! Sabit niya. We're happy for you. Sabi ni Fritzy na nakangiti. Thank you. Ako rin. Congratulations pala sa inyo ha. Punta kayo bukas. Mauna na ako. Sagot naman niya. Sa simpleng konversasyon na yon ay tila nauunawaan na nila ang gustong ipahiwatig ng isa't isa. Na napatawad na nila ang isa't isa at matagal na rin nakamove on sa nangyari sa kanila. Sige, ingat ka. Huling sabi ni Johan at Fritzy kay Lucille at saka tuluyan nang umalis ang babae. Tila mas lumuwag ng kalooban ngayon ni Lucille kumpara noon na sobrang bigat. Pagpapatawad lang palang solusyon para makausad sila sa buhay. Ngayong ayos na ang kanyang relasyon sa pamilya ni Peter, ang iisipin na lang niya ngayon ay ang kanyang sorpresa bukas sa kanya. At dumating na nga ang araw ng kaarawan ni Peter. Palihim silang nag-ayos sa may garden habang natutulog pa si Peter. Naroon na rin ang kanyang buong pamilya at ilang mga kaibigan. Ayos na ang lahat at tanging si Peter na lamang ang hinihintay. Nang magising si Peter ay si Lucille kaagad ang hinanap nito. Lucille? Philip, nakita mo bang nanay mo? Tanong ni Peter sa kanyang anak na kasalukuyang nakatayo roon sa pinto ng kanilang kwarto at nakatingin sa kanya. Nasa may garden po siya, tatay. Nakangiting sagot naman ng bata. Mabilis na rin bumangon si Peter at binuhat ng anak. Nagtungo na siya sa garden dahil sa isip niya ay baka humihigop na roon ng kape si Lucille. Nang makarating siya roon ay sinalubong siya ng makulay na konfeti at malakas na sigawan. Happy birthday! Hindi siya makapaniwala sa natutunghayan niya ngayon. Lalo pa nang makita niya ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang mommy, daddy, maging sina Johan at Fritzy ay naroon. Ano to, mom? Dad? Johan? Bakit andito kayo? Nasaan si Lucille? Nagugulhang tanong ni Peter. Ngunit sa loob-loob niya ay sobrang saya niya dahil kompleto sila ngayong kaarawan niya. Doon ay hinanap na rin niya si Lucille. Lumapit naman sa kanyang ama at ina at binigyan nito ng isang mahigpit na yakap at malagkit na halik. Happy birthday, anak. You deserve this day to be happy. Naroon siya, oh. Sambit ng ina at saka itinuro ang puting kortina na naroon sa may gitna. Lumabas na rin si Lucille galing doon na labis muli ang kinagulat ni Peter. Ibanaba muna niya sandali ang anak at lumapit na siya kay Lucille. Lucille? Nagugulahan niyang sambit. Huminga muna ng malalim si Lucille. Nakasuot siya ng puting bestida. Sa katunayan ay abot-abot na ang kanyang kaba ngayon. Hindi niya alam kung paanong uumpisahan, ngunit ayaw niyang ipahalata sa lalaki na kinakabahan siya dahil baka lalong hindi niya masabi ang mga gusto niyang sabihin. Peter, sa lahat ng pinagdaanan ko sa tingin ko, itong bahaging to ang pinakamahirap. Sabi ko sa'yo, diba? Once na handa na ako, ipaparamdam ko sa iyong pagmamahal na kailanman ay hindi ko na ipadama sa iba. Peter, handa na ako. Handa na akong ibigin ka. Handa na akong ialay ang buhay ko sa'yo. Patawarin mo ako sa bawat I love you mo na hindi ko man lang masagot. Pero ngayon, kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo, ipagmamalaki ko na ikaw ang minahal ko ng ganito. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Peter. Will you marry me? At doon ay lakas na loob na inamin lahat ni Lucille ang kanyang damdamin para sa lalaki. Tila napamahal na nga siya dito at gusto niyang masaksihan ng lahat ang pagtatapat niyang iyon kay Peter. Sa lahat ng mga nagawa ni Peter sa kanya, pati sa kanilang anak, ay hindi pa ito sapat para matumbasan yon. Kaya para sa kanya ay nararapat lamang ito na maranasan ni Peter, na maranasan ang kanyang tunay na pagmamahal. Lucille, ako dapat ang nakaluhod dyan. Naluluhang wika ni Peter.
Hindi niya akalaing magagawa iyon sa kanya ni Lucille, ni hindi ito sumagi sa kanyang isipan. Maging ang mga taong naroon na hindi makapaniwala sa ginawa ng babae. Wala siyang ideya na ito palang sinasabi ni Lucille na sorpresa para kay Peter. Ngumiti naman si Lucille habang nakaluhod at nakalahad ang singsing sa harap ni Peter. Pwede namang ako, diba? Papakasalan mo ba ako? Sabi ni Lucille. Hindi na rin pinatagal pa ng lalaki ang kanyang isasagot, bagkus ay tinanggap na ang singsing ng buong puso. Hindi na kailangang itanong yan. Siyempre, papakasalan kita. Masayang sabi ni Peter at tuluyan na ring lumuha ang kanyang mga mata. I love you, Peter. Tanggapin mo ang singsing na tatandaan ng pagmamahal ko sa'yo. At doon ay marahan na ngang isinuot ni Lucille ang singsing na yan sa daliri ng lalaki at tuluyan ang tumayo. At muli hinawakan ni Peter ang mukha ng dalaga at saka tinitigan ang mukha nito. I love you, Lucille. I love you. Maluha-luhang sabi ni Peter. Napasigaw naman ang kanilang anak na si Philip dahil sa lapis na kasiyahan. Yay! Ikakasal ng nanay at tatay ko! Sigaw ng bata at saka nagsigawan at nagpalakpakan ng mga taong naroon. At bandang huli ay naikasal na rin sila at nasundan pa nga si Philip ng isa pang supling. Sa kabila ng mga naging unos nila sa buhay at matinding pagsubok, ay tunay na pag-ibig pa rin ang nagbuklod kina Peter at Lucille at mas nagiging matatag na ang kanilang pagsasama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!